ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Habang tumatanda ka, mas natututo kang pahalagahan ang ating kaligayahan. At minsan ay dumarating ang pagmamahal sa pinaka hindi inaasahang oras at pagkakataon. Pero handa ka bang magmahal ng taong mas bata sa iyo ng maraming taon? Dear Papa Dudut, ang sabi nila minsan daw ang tao tumatanda ng paurong. Nakagagawa ng mga desisyon na walang ibang iniisip kung hindi ang mga sarili nila. Kasi nga ang gusto na lamang nila ay maging masaya at mag-enjoy sa buhay nila. Magandang tanghali, Papa Dudut, at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Martha. I'm 45 years old now at dating guro sa US. Doon na rin ako nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. Kaya lang sa kasamaang palad, kakagraduate lamang ng unika iha ko nang mamatay ang asawa ko. At nang magkaroon ng trabaho ang anak ko ay nag-decide na akong umuwi na lamang ng Pilipinas at magtayo ng sariling negosyo. Maayos ang buhay ko sa lumipas na mga taon. Kahit madalas na mag-isa lamang ako, wala naman akong dapat na isipin kung hindi ang sarili ko. Bukod sa maayos naman ang negosyo ay maayos din naman ang buhay ng anak ko sa US. Kaya naman ang mga panahon na yon ay puro pag-i-enjoy na lamang sa buhay ang ginagawa ko, Papa Dudut. Sayaw pa tayo, Mars! Mars! Pahinga muna tayo. Ano? Ang sabi ko, magpahinga muna tayo kasi nangangawit na yung binti ko sa kakasayaw natin dito. Ay, ano ba naman yan, Mars? Sabi ko naman kasi sa'yo, dalasan mo pagsama sa akin sa gym. Gagawin ko talaga nang maabutan ko naman yung kaseksihan mo. Pero sa ngayon, umupo muna tayo kasi sumasakit na talaga yung mga kasukasukan. Ay nako, tara na nga dun sa table. Grabe, Mars! Ang taas pa rin talaga ng energy mo no hanggang ngayon. Hindi may dedenay na hawak mo pa rin yung title na Queen of the Dance Floor. Ay nako, maka-Queen of the Dance Floor ka naman dyan. Totoo naman, Mars. Aba, tinalo mo pa sa pagsasayaw yung mga bagets na humahataw sa dance floor kanina. Ay, mga kulang kasi sila sa exercise, kaya ang bilis nilang mapagod. Kung kasing sipag mo lang talaga ako mag-exercise, nako, baka magkasing sexy pa rin tayo hanggang ngayon. Naalala ko tuloy ng mga kabataan natin. Nagbibilang pa tayo ng mga nanliligaw sa atin. Pero, ikaw ang palaging nananalo dahil hindi hamak na mas maraming nagkakagusto sa'yo. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa campus muse at queen of the dance floor ng batch natin? Ay naku, matagal naman na yun, Mars. At matagal na ring lumipas ang kagandahan ng kabataan natin. Ay, Mars, teka. May nakatingin dito. Papalapit. Hi ladies. Free cocktails nga pala para sa inyo. Wow, free cocktails. Anong meron, Pogi? May special promo kasi kami tonight para sa mga best dancers sa floor kanina. Ay, kasama ba talaga ako dyan o para sa kaibigan ko lang yan? Hoy, Lani, ano ba yung sinasabi mo? Nakakahiya naman sa kanya. Baka mamaya kung anong isipin eh. Naku, ayos lang yon miss. Magaling ka naman talagang sumayaw kanina. I'm Jeric nga pala, isa sa mga DJ sa resto bar na to. Ah, oo, alam ko. Alam mo? Ibig sabihin, kilala mo na siya? Ay, hindi ko siya kilala, pero alam kong DJ siya. Kanina ko pa kasi siya nakikita na tumitingin sa'yo mula dun sa pwesto niya sa booth. Alam mo, Mars, kanina ka pa humihirit ng ganyan ha. Nakakaya na talaga dito kay Jeric.
Jeric, pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko Ganyan lang talaga yung kakulit. Ayos lang, miss. I'm Martha nga pala at siya naman si Lani. Nice meeting you, ladies. I guess it's time for you to enjoy the drinks and the night. Thank you ulit dito sa cocktail na binigay mo You're welcome, Martha. See you later. Tama ba yung narinig ko, Mars? Tinawag ka niyang Martha? Ano namang problema doon? Ayun naman talagang pangalan ko. Wala man lang miss, ma'am, o madam. Martha talaga, ang FC Alam mo, Mars, malakas ang kutob ko na type ka ng bagets na yan. Ay, grabe ka naman mag-isip, Mars. Nagbigay lang ng cocktail, type na kaagad ako. Eh bakit naman hindi? Kanina ko pa kaya siya napapansin panay ang tingin niya sa'yo mula dun sa may DJ booth. Tsaka, aminin mo, yummy si bagets. Oo, pero alam mo namang hindi ako pumapatol sa mas bata pa sa akin, no? Kasi ayokong ako yung mas nag-aalaga pagdating sa relasyon. Malay mo naman, mabago ni bagets ang pananaw mo pagdating sa bagay na yan. Basta, malakas ang kutob ko, mukhang tinamaan sa'yo yang si Jerry. Papadudot, akala ko ay doon na matatapos ang pag-uusap namin ni Jeric dahil umuwi na rin kami noon ni Lani. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung makatanggap ako ng tawag mula sa kanya kinabukasan. Kinuha niya raw ang number ko kay Lani nang magkita sila sa may labas ng restroom. Matagal din kaming nag-usap noon sa tawag at ang dami ko na agad nalaman tungkol sa kanya. Dahil may pagkamadaldal pala siyang tao. Nakwento niya na bunso pala siya sa 5 magkakapatid. Siya na lamang ang walang asawa dahil lahat ng mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Madalas ng araw siyang tinutokso kapag may family gathering. Hinahanapan ng girlfriend o babaeng pakakasalan niya raw balang araw. Ang sabi ko naman, bata pa siya sa edad niya na 27 noon. Marami pa siyang makikilala, lalo na sa nature ng trabaho niya. Nang sumunod na mga araw ay pinagbigyan ko na rin si Jeric na magkita kami sa labas. Sa isang coffee shop kami nakita. At aaminin ko na lalo akong nagwapuhan sa kanya noong araw na yon. Noong nakita ko kasi siya sa club ay nakasuot siya ng maluwag na t-shirt. Pawis ang mukha at medyo magulo ang buhok niya. Pero nang araw na nagkita kami sa coffee shop nakasuot ng polo shirt, nakaayos ang buhok at walang bahid ng pawis ang mukha niya. Napaka-komportable ng pakiramdam ko noon na kausap at kasama ko siya. Kaya naman muling nasundan ang mga pagkikita namin. Mas naging close pa kaming dalawa hanggang sa tumatambay na rin siya noon sa bahay ko para manood ng movie Papadudot. Ang ganda ng ending ng movie, no? Nagandahan ka kahit parehong namatay yung bida? Oo, kasi namatay sila na pareho nilang alam na mahal nila ang isa't isa. Bihira na kaya ang ganun sa panahon ngayon? Naks, panahon ngayon parang ang tanda mo na. Totoo naman ang sinabi ko. Bihira na mangyari yung mamahalin mo ang isang tao hanggang kamatayan mo. Sa bagay, may punto ka naman. Iba na rin kasi talagang generation ngayon, Karamihan sa mga tao, hindi na sineseryoso ang relasyon. O ayan, mag-ice cream ka na muna. Thank you, Martha. Mukhang masarap to, ah. Ay, oo, favorite ko talaga tong ube na flavor. Dito nga palaging nasisira ang diet ko eh. Ay, hindi mo naman kailangang mag-diet kasi hindi ka naman mataba. Hey, akala mo lang yun kasi palaging maluwag ang mga damit na sinusuot. Uy, ang sexy mo kaya nung gabi sa club kung saan kita unang nakita. Maka-sexy ka naman dyan. Party dress kasi yun kaya medyo fit sa katawan ko. Bagay talaga sa'yo kasi lalong lumabas ang kaseksihan mo. Martha, may gusto nga pala akong itanong. Ano yun? Kaya ba hindi ka na nakipagrelasyon mula nung mamatay ang asawa mo? Kasi takot kang hindi seryosohin ang magiging karelasyon mo. At sino namang nagsabi sa'yo niyan? Si Lani? Hindi, hula ko lang yun. Bakit? Totoo ba?
Alam mo, hindi naman ako takot pumasok sa relasyon. Siguro sabihin na nating sadyang masaya lang ako sa buhay na meron ako ngayon. Wala ka bang namimiss o hinahanap sa buhay na meron ka nung may asawa ka pa? Kaya naman ang ano. Gaya ng taong magpapasaya at magpapakilig sa'yo araw-araw. Minsan, kailangan din ng tao ng konting tamis sa buhay. Kung gusto ko ng tamis sa buhay, anytime pwede naman akong bumili ng ice cream na kagaya nitong hawak ko ngayon, ano? Hindi naman matamis na pagkain ang tinutukoy ko eh. Teka. Jeric! Bakit mo ko hinalikan? I'm sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayos lang. Wala namang problema para sa akin yung ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Okay lang na hinalikan kita? Oo, binata ka naman at matagal na akong byuda. Kaya wala akong nakikitang mali sa ginawa mo. Ibig sabihin, okay lang na halikan ulit kita? Hindi. Ha? Akala ko ba walang problema kasi pareho naman tayong single? Oo, pero ang ibig kong sabihin, mas okay kung ako ang hahalik sa'yo. Papa Dudut, hindi talaga ako attracted sa mga lalaki na mas bata sa akin. Never ako nag-entertain kapag alam ko na mas matanda ako. Ayoko kasi na ako ang nagdadala pero iba ang charm ni Jeric. Kahit halos doble ang edad ko sa kanya ay nakita ko na medyo matured na siyang mag-isip at magsalita. Alam ko rin naman na hindi pera ang habol niya sa akin dahil may kaya rin siya sa buhay. Walang ibang responsibilidad kung hindi ang sarili niya. At ramdam ko na maganda ang intensyon niya para sa akin. Ayun nga lang ay hindi ko alam kung ano na ba ang estado ng relasyon namin noon. Pero ayos lang naman sa akin kasi wala pa rin sa isipan ko na pumasok sa seryosong pakikipagrelasyon. Ang mahalaga sa akin noon ay nag-e-enjoy ako sa kung ano ang meron sa aming dalawa ni Jeric, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nauwi rin po sa relasyon ang namamagitan sa amin ni Jeric. Siya mismo kasi ang humingi ng label at assurance sa aming dalawa. Gusto niya raw kasi na masiguradong wala ng ibang lalaki ang aaligid sa akin. Kahit nga ang kaibigan kong si Lani ay kinikilig noon sa aming dalawa ni Jeric. Sinabi niya na mukhang seryoso daw sa akin si Jeric. Inamin ko naman noon sa kanya ang katotohanan na hindi ako seryoso sa kung ano man ang meron sa amin ni Jeric. Oo, masaya at nag-i-enjoy ako sa company niya. Lalo na at first time kong makipagrelasyon sa mas bata sa akin. Pero wala talaga sa isipan ko na seryosohin ang kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Pakiramdam ko rin naman noon, Papa Dudut, ay nasa stage si Jeric ng pag-i-explore. Kasama na ang pakikipagrelasyon sa mas matanda sa kanya. Ramdam ko na pareho kami ng hinahanap sa isa't isa. Gusto lamang naming mag-explore at mag-enjoy. At natagpuan namin yon sa isa't isa noon, Papa Dudut. Mabuti naman at sinagot mong video call ko, Mars. Oh, bakit? Akala ko ba kasama mo si Jeric sa birthday celebration ng kabarkada niya ngayon? Oo nga, nandito kami ngayon sa bahay ng kaibigan niya. Eh bakit parang inip na yung mukha mo? Tsaka, bakit parang nasa labas? Eh, nandito ako sa may garden nila eh. Mag-isa ka lang dyan? Oo, sinabi ko kay Jeric na magpapahangin lang muna ako dito sa garden. Nilalamok na nga ako dito eh. Ano ba kasing naisip mo at pumunta ka mag-isa dyan sa garden?
Mars, naiinip na ako sa loob ng bahay kasama yung mga kaibigan ni Jeric. Yung iba sa kanila, ang lakas magyosi. Tapos hindi pa ako makarelate sa pinag-uusapan nila. Ano ba kasi mga pinag-uusapan nila na hindi ka makarelate, Mars? Tungkol sa mga trending na video sa social media. Mga trending na sayaw at kanta. Tinuturuan pa nga nila ako ng dance step. Sabi ko masakit ang binti ko kaya sa susunod na lang. Dapat pinakitaan mo sila ng Martha dance step mo. Ay naku Mars, kung nakita mo lang sila kanina, iba ang mga trip nilang mga sayaw talaga. Hindi carry ng katawan ko. At saka alam mo ba, pati pala size at design ng brat underwear pinag-uusapan na ng mga bagets ngayon. Ay, talaga ba? Oo, yung isang babae nga ron, kulang na lang maghubad at ipangudngud ang dibdib niya doon sa mga kasama namin. Grabe talaga mga kabataan ngayon, no? Ay naku, sinabi mo pa Mars. Akala ko liberated na ako sa lagay na to Iba pa rin pala talaga yung mga kabataan ngayon. Ay, oo. Ibang-iba talaga sila ngayon kumpara sa atin. Pero, maiba ako. Alam mo, pakiramdam ko, seryoso na yan si Jeric sa relasyon yung dalawa. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi pinakilala ka talaga niya sa buong barkada niya. Hindi ba normal naman yun? Kung kasing edad natin siya, walang espesyal dun sa ginawa niya. Pero dahil malayo ang agwat ng edad natin sa kanya, gusto niya na ipakita sa'yo at sa barkada niya na proud siya sa relasyon yung dalawa. Babe! Ay, Mars, nandito na pala si Jeric. Tawagan na lang ulit kita mamaya, ha? Ay, sige. Mamaya na lang natin ituloy ang chikahan natin. Bye! Eto, iced tea oh. Thank you, babe. Bakit pala hindi ka na bumalik sa loob? Honestly, medyo naiinip kasi ako Hindi ako makasabay sa pinag-uusapan ng mga kaibigan mo. Ganun ba? Sobrang excited pa naman sila na makabanding ka. Lalo na si Paula, yung nagtuturo ng dance step sa'yo kanina. Hindi ko rin naman kasi masabayan yung dance step na tinuturo niya. Alam mo naman ako, hindi ako ganun sumayaw. Oo, alam ko. Sorry, binida ko kasi na magaling kang sumayaw pero iba nga lang sa mga trip nila. Ayos lang. Pasensya na rin kung hindi ako makasabay sa trip ng mga barkada mo, ha? Pero hindi mo naman kailangang pilitin na sumabay sa kanila Gusto mo ba umalis na lang tayo? Ha? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Ayoko na sayangin mo yung oras mo dito nang dahil sa akin, lalo na kung hindi ka naman pala nag-e-enjoy. Mabuti pa, manood na lang tayo ng sine. Maaga pa naman, kaya siguro may mapipili pa tayo ng magandang movie. Sige. Mas gusto ko nga yung idea mo na yan, babe. Sige, ako na lang ang taya ngayon sa movie ticket at popcorn natin. Uy, teka, anong ikaw? Ako ang taya kasi ako ang nagyaya na lumabas tayo ngayon Kaya tara, magpaalam muna tayo sa mga kaibigan ko bago tayo umalis. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nakilala ko ang mga kaibigan ni Jeric. Ayoko pa nga sanang sumama kaya lang ay napilitan na rin ako nang medyo magdrama siya sa akin. 3 buwan na rin kasi ang relasyon namin noon at matagal na niya akong kinukulit na gusto na niya akong ipakilala sa mga kaibigan niya. Palagi raw kasi niyang kinakwento sa kanila at sobrang curious na sila na makilala ko. Kaya naman nang magpa-party ang best friend niya para sa birthday nito ay pumayag na akong sumama para makilala ito at iba pang mga kaibigan ni Jeric. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko makipagrelasyon sa mas bata sa akin ay yung mga bagay na kinasanayan nila. Mga party, alak, vape at kung ano-ano pa. Kahit na ilang taon akong tumira sa US ay hindi ako kasing liberated na mga ibang kabataan ngayon. At yung mga kaedad ni Jeric. Hindi rin ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila na trending sa social media dahil hindi ako madalas na mag-internet talaga papadudot. Bagay na nararamdaman ko ang pagkakaiba. Sandali lang, babe. Pahinga muna tayo sa pagtakbo. Medyo hinihingal na kasi. O sige babe, sakto. Upo tayo dun sa may waiting shed. Eto, bottled water. Thank you, babe. Pahinga muna tayo ng ilang minuto dito. 2 kilometers na lang naman ang kulang natin Ano? 2 kilometers pa? Oo,
konti na lang yun kasi naka 3 kilometers na tayo. Mamatay-matay na nga ako sa katatakbo natin kanina eh. Pwede naman nating mas bagalan ng takbo mamaya para matapos mo yung running workout natin ngayon. Ay, sige. Ang mahalaga naman matapos ko kahit hindi ganun kabilis, tama ba? Oo, kahit lakad-takbo pa ang gawin natin mamaya. Yan talagang gagawin ko kasi baka hindi na ako makapag-gym bukas. Pero alam mo, ang galing mo nga babe. Dati 1 kilometer pa lang tumitigil ka na kaagad sa pagtakbo. Ngayon nakadiretso ka na ng 3 kilometers na takbo. Palakas ka na ng palakas sa pagtakbo, babe. Paano ba naman ako hindi lalakas? Napakahigpit pero napakahati naman ng running coach ko. Naku, yung hati medyo tagilid tayo dyan. Pero yung mahigpit ako na running coach, i-claim ko na yan kasi para sa'yo din naman ng paghihigpit na ginagawa ko eh. Oy, teka, anong hindi ka hati? Halos nakahabol tingin sa atin yung mga babaeng naka-sports bra na nadadaanan nating tumatakbo kanina. Akala mo hindi ko napansin yun, ha? Nabilisan lang sila sa pagtakbo natin kaya sila napalingon. Ikaw talaga kung ano na naman yung iniisip mo. Babe, di ba nabanggit mo na mahilig ding mag-jogging si Trish? Palagi nga niya akong sinesenda ng picture niya sa mga fun run na sinasalihan niya sa US. Madalas din siyang nagkikwento tungkol sa personal record na nahihit niya sa pagtakbo niya. At natutuwa talaga ako kapag yun ang topic namin dahil alam ko na pinaghirapan niya yun. Nakakatuwa naman at yun ang madalas niyang ikwento sa'yo. Nako, oo. Kaya nga nakahiligan ko rin ang pagtakbo dahil sa kanya. Ngayon lang talaga ako mas sinisipag. Bakit mo nga pala natanong? Wala lang. Iniisip ko lang kung ano kaya ang pwede naming pag-usapan na alam kong pareho kaming makaka-relate sa topic. Anong ibig mong sabihin na topic na pag-uusapan nyo ng anak ko? Ang ibig kong sabihin, gusto ko lang na maging komportable siya, nakausap ako. Pag pinakilala mo na ako sa kanya. Abay, bakit mo naman naisip ang tungkol sa bagay na yan? Syempre, doon din naman tayo kasi papunta, di ba? Ipapakilala mo rin ako sa anak mo bilang boyfriend mo. Kasi babe, gusto na kitang ipakilala sa parents ko eh. Plano ko nga na isama ka sa family gathering namin next week para makilala mo na rin ang ibang kamag-anak ko. Ay, teka, hindi ba parang masyado namang mabilis sa mga plano na nasa isip mo, babe? Maglilimang buwan pa lang ang relasyon natin. Babe, kagaya nga ng sabi ko kanina, doon din naman tayo papunta. Ipapakilala mo ako sa anak mo at ikaw naman, ipapakilala ko sa pamilya ko. Kaya bakit pa natin patatagalin yun? Pwede naman natin gawin yun habang maaga pa. Huwag kang mag-alala. Mabait ang pamilya ko, lalo na si Mami. At sigurado ako na magkakasundo kayong dalawa. Papadudot, nagulat talaga ako nang sabihin ni Jeric na gusto na niya akong ipakilala sa pamilya niya. Nang marinig ko yun mula sa kanya ay kinabahan talaga ako. Hindi dahil sa excitement, kung hindi alam kong gusto ng iba na ang gustong mangyari ni Jeric sa relasyon namin. Papadudot, doon ko naramdaman na mukhang tama si Lani sa palagi niyang sinasabi na seryoso na si Jeric sa kung ano ang meron sa aming dalawa. Oo, may mga oras noon na nagpaplano si Jeric para sa future naming dalawa at gusto niya na sa susunod na taon ay kumuha na kami ng bahay para sa aming dalawa. Gusto niya rin na pagkatapos daw ng kasal namin ay sa ibang bansa kaming mag-honeymoon. At kung sino lang ang dapat na maging bisita sa araw ng kasal. Marami pa siyang mga plano at hindi ko naisip talaga na seryoso siya sa mga bagay na yon, Papadudot. Pero kinakabahan ako ng dahil doon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagsimula na po akong makaramdam ng pagkailang kay Jeric noon. Para bang nabawasan yung kilig at excitement na nararamdaman ko noon. Oo, at naging masaya ako sa relasyon namin, pero hindi talaga pumasok sa isipan ko na magiging seryoso siya sa akin. Na magiging seryoso kaming pareho. Kaya nga kapag nagtatanong siya kung kailan ko siya ipapakilala sa anak ko, ay umiiwas akong sagutin yon, Papadudot. Dahil wala akong balak na ipakilala siya sa anak ko na halos ilang taon lang ang tanda niya.
Hindi ko rin ma-imagine ang sarili ko na magpapakasal ulit tapos sa mas bata pa sa akin. Doon na po ako nagdesisyon na simulang iwasan si Jeric. Binawasan ko yung mga oras na magkasama kami. Gumagawa ako ng dahilan kapag nag-aaya siya ng date. Sinasabi ko na umalis ako ng bahay at may mga kailangan na ayusin sa negosyo. Napapadalas tuloy noon ang pagdadrama niya sa akin dahil hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Sandamakmak na chat or text message naman ang natatanggap ko mula sa kanya. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na siya naiwasan nang bigla siyang pumunta sa bahay, Papa Dudut. Sakto naman na may ine-expect ako na delivery kaya lumabas ako at pinagbuksan ko siya ng gate ng mga oras na yon. Jeric, ikaw pala yung nag-doorbell. Oo, ako nga. Akala ko yung magde-deliver ng in-order ko na makeup sa online. Ganun ba? Baka parating na rin yun mamaya. Pero mabutit pinagbuksan mo na ako ng gate, babe. Pasensya ka na. Madalas din kasi akong wala dito sa bahay. Ayos lang yun. Sabi mo nga, may inaasikaso kang mga papeles na may kinalaman sa negosyo mo. Ganun na nga. Kaya ba hindi mo rin nasasagot yung mga tawag ko? Oo, kasi kapag nandito ako sa bahay, madalas tulog naman ako eh. Nakakapagod kasi talaga yung mga inaasikaso ko sa labas. Tapos ang layo pa ng dinadrive ko pa uwi rito. Bagsak na talaga ako sa kama. Sabi ko naman kasi sa'yo sasamahan kita para may driver ka. Ayoko na rin kasing maabala pa kita. Alam mo kahit kailan hindi ka naging abala sa akin, babe. Alam mo yan. At alam mo rin na ayokong masyado mong binibigay sa akin ng mga oras mo. May trabaho ka at sariling buhay na dapat asikasuhin. Pero parte ka naman ng buhay ko kaya dapat inaasikaso din kita, babe. Kaya kong asikasuhin ang sarili ko. Hindi ka dapat mag-alala sa akin, Jeric. May problema ba tayo? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Jeric, pwede bang sa ibang araw na lang tayo mag-usap? Gusto ko sanang... Kung wala tayong problema, bakit tinatawag mo ako sa pangalan ko at hindi babe? Pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan to? Teka nga, Jeric! iniiwasan mo ba ako? Please, gusto ko sana muna magpahinga. Gusto ko lang namang malaman kung ano bang dahilan ng pag-iwas mo sa akin, babe. Kung may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan, pwede mo naman kasi akong kausapin Ano? Kaysa... Gusto mo ba talagang malaman, Jeric? Gusto ko ng space. Space? Bakit? Anong nagawa kong mali para humingi ka ng space sa akin? Wala, okay? Wala kang nagawang kahit anong pagkakamali. Gusto ko lang huminga muna. Yung makakakilos ng hindi ko kailangan ipaalam sa'yo yung bawat galaw ko. Babe, kung nasasakal ka lang pala sa ginagawa ko, pwede naman akong mag-adjust. Hindi mo naman kailangan sagutin palagi lahat ng mga chat o tawag ko sa'yo eh. O kung gusto mo, babawasan ko rin ang mga pag-chat o tawag ko. Babe, hindi mo kailangan humingi ng space sa akin. Hindi mo ba talaga nakukuha yung point ko, Jeric? Gusto ko lang namang maintindihan mo na pwede naman nating ayusin to nang hindi tayo lumalayo sa isa't isa eh. Pero space nga mula sa'yo ang gusto ko. Yun ang gusto ko na ibigay mo sa akin. Martha, please. Martha, huwag mo naman gawin sa akin to. Umalis ka na, Jeric. Martha! Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Umalis ka na. At kung pwede lang ha, huwag mo akong i-chat o tawagan. Gusto ko munang matahimik ang mundo ko mula sa'yo. Kaya please lang, layuan mo muna ako. Papadudot ilang araw pa akong kinulit ni Jeric noon hanggang sa tuluyan na niya akong binigyan ng space. Sa totoo lang ay medyo nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay nagawa kong humingi ng space sa kanya. Medyo nasasakal at nauumay na rin kasi ako sa sobrang kaswitan niya. At hindi ko na rin gusto ang mga planong binubuo niya para sa aming dalawa. Ayoko na siyang paasahin pa, Papa Dudut. Ayoko nang isipin niya na pareho kaming seryoso sa relasyon naming dalawa. Hindi ko naman kasi talaga alam na aabot sa puntong gusto niya akong pakasalan sa hinaharap.
Nabanggit niya pa nga noon na kung hindi ko na raw siya mabibigyan ng anak, ay pwede naman daw kaming mag-ampon at sigurado daw siya na magiging mabuti pa rin kaming mga magulang. Yung mga plano niya na yon ay wala sa mga plano ko para sa sarili ko. Kaya bago pa mas lumalim ang nararamdaman niya para sa akin ay tinapos ko na ang namamagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Martha, pwede ba tayong mag-usap? Mars, hintayin na lang kita sa parking para makapag-usap muna kayo ni Jerry. Sige, Mars. Tungkol saan pa bang gusto mong pag-usapan natin ha, Jeric? Siyempre, Jeric, hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? ang alin ba, Martha? Humingi ka lang naman ng space sa akin, di ba? At binigay ko yun sa'yo. Siguro naman oras na para ayusin na natin tong dalawa. Wala na nga tayong dapat ayusin. Hindi mo pa rin ba talaga nakikita yun? Pero ano ba talagang nagawa kong mali, Martha? Bakit bigla na lang gusto mo nang tapusin ang relasyon nating dalawa? Dahil alam kong wala nang patutunguhan tong ginagawa natin. Itong relasyon natin. Paano walang patutunguhan? Martha, seryoso ako sa'yo. Alam mo yan. Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi kita mahal. Anong sabi mo? I'm sorry, pero kailangan na nating tapusin ang lahat sa ating dalawa. Sorry kasi nakikipag-break ka na talaga sa akin? Sorry kasi hindi mo ako mahal? O sorry kasi kahit kailan hindi mo naman talaga ako minahal? Martha, minahal mo naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin. Minahal mo ako, di ba? Baka naman pwede nating subukan na ayusin to. Promise, mas magiging maayos din akong boyfriend sa'yo. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Ibibigay ko sa'yo lahat ang gusto mo. Martha, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Jeric, I'm sorry talaga pero hindi ko na kayang ituloy pa yung relasyon nating dalawa. Ano bang kailangan kong gawin? Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Eto! Gagawin ko para lang balikan mo ako. Ito! Jeric, ano ba? Huwag kang lumuhod. Intindihin mo na lang sana yung desisyon ko. Ayoko na mas masaktan pa kita kaya ginagawa ko to. Mahal kita, Martha. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Please naman. Please ayusin naman muna natin to. Sorry, Jeric. Pero wala na talagang pwedeng ayusin sa ating dalawa. Sorry. Taalis na ako. Kailangan ko na rin umuwi. Martha, mahal kita. Mahal kita. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan, Martha. Martha! Papa Dudut, hindi rin naman naging madali sa akin ang pakikipaghiwalay kay Jeric. Kahit paano ay naging espesyal siya sa akin at aaminin ko na napakilig niya rin talaga ako. Para akong bumata ng 10 taon ang mga panahon na magkarelasyon kaming dalawa. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro kilig at saya lamang. Siguro kung nakilala ko siya noong kabataan ko at pareho kami ng edad ay baka siya na ang nakatuluyan ko. Pero hindi ngayon na gusto ko na lamang mag-enjoy sa buhay na mag-isa. Hindi rin kagad sumuko noon si Jeric, Papa Dudut. Sinubukan niya pa rin gumawa ng paraan para magkabalikan kami. Sa kabila ng ilang ulit na pagtataboy ko sa kanya, may ilang beses pa siyang pumunta sa bahay para subukan na kausapin ako. Pero hindi na ako lumalabas para harapin siya. Kinukulit niya si Lani na tulungan siyang makausap ako at may isang beses na pumunta siya sa bahay na lasing at sumisigaw sa labas. Napilitan akong lumabas para kausapin siya. Halos sumagulhol ulit siya at nagmamakaawa na balikan ko siya. Hindi ko na rin tuloy napigilan ang sarili ko na maluha noon.
dahil sa awang nararamdaman ko. Hindi ko naman talaga gustong pasahin at saktan si Jeric noon. Gusto ko lamang na mag-enjoy sa buhay at maging masaya. At kahit ramdam ko kung gaano kaseryoso sa akin si Jeric ay hindi ko na siya pwedeng paasahin pa. Dahil alam ko na magkaiba kami ng pananaw sa buhay. At sa bandang huli, mas masasaktan ko lamang siya. Nagigilty pa rin ako hanggang ngayon pero umaasa na mahahanap na ni Jeric ang babaeng masusuklian ng tama ang pagmamahal niya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at salamat po sa pagbibigay ng oras sa pagbabasa ng aking sulat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Martha. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.